Maraming salamat, JC. At tama nga naman, Carla, we really need more schools para naman sa ating mga lumalaking populasyon ng ating mga estudyante. Yes, pero ngayon na nasa issue tayo ng edukasyon, alamin natin ang pagluluksa at pakikiramay ng mga kabataan, lalo na ng mga estudyante hinggil sa pagpapakamatay ng isang UP Manila student. Panurin natin ang Teen Patrol. Good morning, boss. Ako si Jules Giang at ito ang Teen Patrol. Kamakailan lamang ay nagulantang ang buong Pilipinas sa pagpapakamatay ng isang UP Manila student. Munsod umano ito sa mga polisiya na umepekto sa kanya kung saan nga ay na-force lowa siya at hindi na nga siya nakapagpatuloy ng makapag-aral sa UP Manila. Isa lamang siyang 16-year-old student, freshman sa Universidad ng Pilipinas, ngunit ito ang karimlan na kanyang kinasapitan. Kaya naman ngayong buong linggo ay ang buong Universidad ng Pilipinas kasama ang iba't ibang mga state universities and colleges ay nakikiisa sa panawagan na ipaglaban ang kanyang karapatan at ang panawagan nga na lahat, edukasyon ay karapatan kung kaya naman ay nakikiisa ang lahat ng mga kabataan sa buong Pilipinas upang ito ay gunitain. Kaya samahan ninyo ako ngayong umaga upang alamin kung ano-ano nga ba ang mga plano sa pagkakaisa ng mga kabataan sa buong Pilipinas. Magandang umaga. Sa puntong ito ay kasama natin ang Student Regent ng buong UP system, si Student Regent Liv Arguelles. Good morning, student. Magandang umaga po. Okay, so ngayon SR, ano ba yung nagiging hakbang na ng buong student movement ukol nga dito sa naganap na trahedya nga para sa buong UP community? Malinaw yung nabubuong pagkakaisa ng ating mga kapwa-scholar ng bayan. Actually, hindi lang sa loob ng Universidad ng Pilipinas, kundi sa mga iba't ibang pampublikong pamantasan na handa tayo, na nagkakaisa tayo at nakikiramay tayo para sa pagkamatay ng ating estudyante sa UP Manila. Pero more than that, handa din tayo para igiit yung hustisya para sa kanya. At sa paggiit ng hustisya nito, ito yung panawagan natin na ibasura yung mga polisiya na nag-led dun sa ganong trahedya para hindi na maulit ito sa mga kapwa-scholar ng bayan natin at talagang igiit natin na yung karapatan sa edukasyon ng mamamayan. Pwede ba natin bigyan ng pahapyaw na kaalaman yung mga viewers natin kung ano nga ba itong mga polisiya na sinasabi natin naging dahilan kung bakit umabot tayo sa trahedyang? Sa UP Manila, ang aming pong existing practice doon ay kahit at the end of the semester, pwede ka magbayad ng tuition as long as mababayaran mo yung tuition. Yun lamang yung issue doon mabayaran mo kahit gaano pa katagal. Napakalaki ng tuition sa UP, mahirap i-produce yung malaking pera. Pero itong polisiya ng UP Manila Administration at the start ng second semester na academic year na ito, ang lahat ng estudyante ay kailangan lamang magbayad ng tuition sa loob ng 2 linggo. Kung hindi, ikaw ay kailangan na mag-file ng leave of absence. Nakalagay mismo sa memorandum na late payments will not be allowed. No request for extension will not be entertained. Ito mismo yung nakalagay sa memorandum. Ngayon, may mga estudyante tayo na hindi talaga kaya. Malaki po yung 20,000, 25,000, kahit 15,000 para i-produce sa 2 linggo lamang. Nagkaroon ng mga dialogues para i-extend yung deadline. Na-extend po hanggang ng 1 buwan. Pero marami pa ring mga estudyante at isa po dito naging biktima yung namatay pong or nagpakamatay na estudyante rather. By November hindi niya pa din na-produce yung pera. Nag-request siya ng extension, inallow siya hanggang December, hindi pa din niya na-produce yung pera. By na-produce ng pamilya niya kahit sobrang hirap nila yung pera, around 7,000 dahil siya ay bracket D para sa isang semestre na yon. Inappeal niya sa Chancellor ng UP Manila para i-allow siya mag-enroll. Dininay. Dahil daw kailangan maging pantay-pantay tayo sa mga estudyante. Kahit may pambayad na siya, meron na po siyang pambayad, hindi siya pinayagan. At ang sabi sa kanya, kailangan mo na mag-file ng leave of absence. They were admonished and totally denied their appeal. Crystal's death results from a diminutive state subsidy for education, negating the state's obligation. Pinatupad yung mas mahigpit na policy deadline dun po sa pagbabayad ng tuition. Pero through the efforts naman of different student councils is na-extend naman itong deadline of tuition fee payment. However, pagdating ng second semester, it becomes more strict. So nagkaroon 2 weeks, nagkaroon ng policy na 2 weeks after nung enrollment ay dapat bayad na itong mga tuition fee ng bawat bata. So, syempre, of course, the student
registered, they try to go for maximum student benefit. They try to bargain na, ma'am, pwede po ba after 1 month or kung pwede 1 year? But then the office was very strict and even saying that yung huling desisyon naman ay wala sa inyo, kundi nasa amin. So, yun nga, napatupad na 2 weeks after. Tapos, after that student consultation, biglang may lumabas na memorandum saying, disseminated to all professors, saying that after 2 weeks, during the deadline of the tuition fee payment, students should show that they are matriculated. If not, they will be forced to not to accept the student. They will be dropped from the class list and the students will be advised to file a leave of absence. Okay, bilang panghuli, Maris, ano yung panawagan mo sa lahat ng mga kabataan na namulat dito sa isyong ito? Sinasabi po natin sa lahat ng kabataan, maging isa po itong wake-up call. Not more than a wake-up call, but also a call to action na hindi na po natin kailangang maulit ang ganitong pangyayari. Hindi na po kailangan para tayo po ay tuluyang makipaglaban para po sa ating mga karapatan. To all the youth out there, we cannot stand alone. Our voices can only be heard once we adhere or once we acknowledge that we are powerful only if we become one. Nagluluksa ang buong bayan ngayon dahil nga sa sinapit ng isang mag-aaral dito sa UP Manila. Isang buhay ang nabuwis. Kaya naman lahat ay nagulantang at ngayon nga ay lahat ay nagluluksa. Isa lamang itong dahilan kung bakit nga naman ang iba't ibang mga grupo ay itinuturo ang dahilan sa mga polisiya na meron dito sa UP Manila. Isa na dito ay ang no late payment at gayon na rin ang forced leave of absence. Sinasabi rin ng ibang mga grupo na huwag sana gamitin ang pagkakataong ito upang idikit ang issue sa matagal ng problema sa edukasyon. Ngunit sa hulit-huli pa rin naman, meron ng buhay na nabuwis. At ang mahalagang punto dito ay nagulantang ang lahat, namulat ang lahat ng mga mag-aaral, ang lahat ng eskola ng bayan na meron talagang problema sa mga polisiya dito sa UP Manila. Ang panawagan ng nagpakamatay ng mag-aaral dito sa UP Manila na sana ay hindi mawalan ng saysay ang kanyang pagkakamatay. Kaya naman ang panawagan sa lahat ng makabataan ngayon na gamitin ang pagkakataon na ito na tumindig at hindi lamang magluksa ngayon kundi ay bukas ay kumilos para ipaglaban ang karapatan ng lahat na ang edukasyon ay isang karapatan. Para sa Good Morning Boss, ako si Jules Giyang.